Upang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Pangulong Bongbong Marcos po, no, ang first family. Kompleto po sila mga kababayan. Ginulat ang mga pasahero sa MRT 3, mga kababayan. Ginulat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre hindi lang ho ang mga pasahero. Dahil may good news pa ang ating Pangulo na sinabi sa ating lahat ng mga Pilipino, sa ating lahat na sumasakay ng MRT, LRT. May good news na sinabi ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. No? O yan, kung nakikita nyo, ang ating Pangulo, o yan, kasama ang kanyang pamilya, first family. Sumakay siya sa MRT 3, mga kababayan. O, diba? So, ang Pangulo mismo, inaalam kung ano ang sitwasyon sa MRT kasi ginagawa ko ng ating Pangulo ito, tinitingnan niya kasi mga kababayan, di ba nga, ipapagawa ang EDSA. So, asahan na po natin yan na magkakaroon talaga ng matinding traffic sa EDSA. So, ang mangyayari man dyan, yung iba, ay talagang magsisiksikan yan sa MRT. Kasi gagawin yung EDSA eh. So, bago yan, ito. So, ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang naging mensahe ng ating Pangulo at ang good news na sinabi niya. Pakinggan nyo. Will help inaugurate this new promotional program, I suppose, for our public transport system. Alam nyo kasi, ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan, para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-bonding ng konti. Grabe talaga ang ating Pangulo, no? Kasi mga kababayan, tingnan nyo naman kasi sila, no? Tingnan nyo, talagang suportado ng buong pamilya ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo, nandan ho sila lahat. No? Sinasabi ho ng ating Pangulo dito, tuwing linggo, di ba? Araw po ng Family Day, no? Tuwing linggo. Di ba? Araw ng pamilya, no? So, ito, pakinggan pa natin yung sinasabi ng ating Pangulo. Kaya ginawa namin, ay gumawa kami ng programa, ay ang tinatawag 1+3 program. Ito, ang good news na sinasabi ko. 1+3. 1+3, mga kababayan. Ito, pakinggan natin kung ano ito. Program. Ibig sabihin, pag linggo, bibili ka ng isang ticket, +3 ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, pag linggo, kapag bumili ka ng isang ticket, 3 ang pwede mong isakay. So, bili ka ng isa, magsasakay ka ng 3, bali 4 kayo. Good news ito. Napakaganda ito. Talagang mararamdaman ng ating mga manggagawang Pilipino. Lalo na yung mga sumasakay din sa MRT. Pero tuwing linggo ito ha. Alay ito ng ating Pangulo sa ating mga manggagawang Pilipino na sumasakay sa MRT, no, para mabanding naman nilang kanilang pamilya o mga magkabarkada, gano'n. Di ba? Gawin natin. ibig sabihin, sa isang ticket, 4 ang pwedeng sumakay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga magkabarkada na magkasama. Narinig nyo? Pati magkabarkada po, no? Kasama po rito. Tuloy. Pero kami, lumampas kami doon sa 1+3, kaya si Congressman Santo nagbayad ng sarili ng ticket. 5 na kasi sila eh. Kaya si Kong Sandro daw po ay nagbayad ng kanyang ticket. Tuloy. Pero yun ang aming, sana naman, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maramdaman nila yung linggo. Kasi alam naman namin na napakahirap ng oras ng commuter.
At Yes, grabe talaga, no? Napakasipag talaga ng ating presidente, mga kababayan. Biruin nyo, siya mismo inaalam niya kung anong sitwasyon bilang isang commuter. Oh, na mga Dides, ano ba yan? 'Di ba? Oh, si BBM nakasakay na ng tren. Yung nangakong sasakay ng jet ski papuntang West Philippine Sea, walang nangyari. Tuloy. At madalas nating marinig, wala na kaming oras para sa pamilya. Hmm. Dahil pagdating namin, tulog na lahat. Hmm. Aalis kami, tulog pa. Yes, totoo yan. Mga kababayan, dati ranas ko rin po yan. Ako'y nagtatrabaho, diba? Lalo na kung pang umaga ka, tapos uwi ka pa ng gabi. Papasok ka ng umaga, uuwi ka rin ng gabi. O, umaga ka alis, tulog pa yung mga bata. Pagbalik mo, tulog pa rin ang mga bata. So, yun po ang talagang nakita ng ating Pangulo, kaya binigyan niya ng ganitong oportunidad itong ating mga kababayan, no, na magkaroon naman ng ganitong serbisyo ang gobyerno para sa kanila. Good job po sa ating Pangulo. Napakaganda po nito para sa ating mga kababayan, lalo yung mga nagko-commute, sumasakay sa MRT at LRT. Tuloy. Kaya naman, sinasabi namin, bigyan natin ng chance naman na magsama na hindi additional, hindi may dagdag na pagbayad para lang makasama ang inyong pamilya. Kaya nandito na yung ating program na 1+3. Ito mga kababayan, may nakalagay. Ayan, tingnan yan. Pamilya Pass, 1+3, promo, handog ng Pangulo, every Sunday. So, every Sunday lang mga kababayan So, kahit sino ka man na sumakay dyan, makadidilis, anti-Marcos ka man, pro ka man, sino ka man, basta Pilipino ka, hindi ka man Pilipino, basta nandito ka sa Pilipinas at sumakay ka dyan, pag Sunday, buy 1+3. Mga kababayan, buy 1+3. So, bibili ka ng isa, may 3 kang free na pwede isakay. Napakaganda para sa ating mga nagko-commute at sumasakay sa MRT at LRT. At hindi lang yan. Tingin ko dadagsa ang sasakay diyan, mga kababayan, tuwing linggo. 'Di ba? Tuloy. Kasi kung ako man, may ganun. Kasama ko pamilya ko, gagala kami ng MOA. Sasakay ka ng tren. O di, isa lang babayaran mo, natipid ka pa. 'Di ba? Nakatipid ka kasi isa lang babayaran mo doon. Tuloy. Meron pa akong isusunod na announcement dahil marami kami doon sa pinaplanong EDSA rehabilitation. So ito naman po yung EDSA rehabilitation. So gagawin kasi yung EDSA. So ito pakinggan po natin kung ano pong paliwanag ng ating Pangulo. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Kaya tinitignan po namin, ito yung nangyari. Bukod pa doon, meron tayong mga nakita ng mga bagong teknolohiya. Ako, ito, may bagong idea ang ating Pangulo. Mga kababayan, pakinggan natin ito. Napakahalaga ito. Na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa EDSA rehabilitation. Bago. Nakapagplano na pala sila para sa rehabilitation bago pa itong pumasok yung bagong teknolohiya na ito na makakatulong para mapabilis ang paggawa dyan sa EDSA, mga kababayan. Tuloy. Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Yan. Mga kababayan. So ngayon, stop muna po ang rehabilitation sa EDSA sa lahat nating mga kababayan. So stop muna yan kasi may nakitang bagong idea itong ating Pangulo. Baka ito'y makakatulong para mapabilis ang rehabilitation diyan sa EDSA. So ito po ay pag-aaralan muna ng ating Pangulo. Grabe, napakaganda naman
ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siyempre, mga kababayan, inaalala talaga ang ating mga kababayan. 'Di ba? Na hindi sila mahirapan. Kasi hirap na nga sila sa trabaho, hirap pa sila sa pag-uwi. O, tuloy. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat. Yes, totoo. 2 taon, so grabe. Pabigat talaga yun sa mga commuters, mga kababayan. Pero yun, 2 taon ang estimate bago matapos ang rehabilitation sa EDSA. Tuloy. Masyadong mahigpit ang traffic. Kaya post na muna yan. At sabi ko sa kanila, bigyan natin ng sarili natin ng 1 buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin. Pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbis na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. Tignan natin kung anong available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. Yun lamang. Ngayon, sasakay na kami ng tren. Grabe talaga, oh. Narinig nyo, mga kababayan. So yan po ang presidente namin. Pinapakinggan ang hinaing ng taong bayan. Hindi na sinasabi ho ng BP na hindi daw umano pinapakinggan ni PBBM ang hinaing ng taong bayan. Siya yun. O hinaing ngayon ng taong bayan, magtrabaho ka, BP. At huwag kang mamulitika. Magtrabaho ka at huwag puro punang-puna sa gobyerno. Magtrabaho ka. Yun po ang gusto ng taong bayan. So sa lahat nating mga kababayan, kita nyo naman ang ating presidente. Talagang inalam niya kung anong sitwasyon. Kapag ka mag-start na ang rehabilitation sa EDSA, mag-start na yung paggawa dyan. So yung stop muna ng ating Pangulo at gagawa sila ng bagong paraan para mapabilis ang paggawa dito. So kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Maraming salamat po. Magandang araw. Thank you.